Good morning, proceed na po tayo sa ating tutorial at sa training natin. Ito is all about creating prospect list. Ito po yung i-discuss natin na siguradong malaking maitulong ito sa ating online marketing. Una, punta po tayo sa mailmunch.com. Ayan, makikita nyo naman sa screen. Ang gagawin nyo po muna ay mag-sign up. Then after signing up, madali lang po yan. Kasi ang gagamitin nyo is yung email nyo, Gmail. So after that, sign in lang kayo dito. And dito nga siya. As you can see, yung email mo and yung password. And don't forget na i-click yung remember me para lagi siyang one time ka lang magsasign in. Ito. And then, ito nyo, new site. Click nyo yung new site. Ito po yung platform na gamit natin is not WordPress, not Weebly. Doon po tayo sa other. Click nyo po yung other kasi yung gagamitin natin is yung ating Google account o yung Blogger. So itong site info, lagay nyo yung name ng inyong website, blog, tsaka yung URL, yung domain name. Nandito po, gagawa na po tayo ng opt-in form or embedded form na gagamitin natin sa pagkuha ng mga prospects. Kaya ito po is all about prospect, how to create prospect using these tools. So ito, pwede kayong maglagay ng image. Upload lang po tayo ng photo. So pinili ko ito, isa sa mga ginamit ko is makakakuha ng attention nila para sa ganun mag-sign up sila sa ating subscription. At dahil doon, yun nga sinasabi ko, makuha natin yung kanilang email, yung kanilang pangalan para makasama para sa ating prospect listing. So ito pong ginagawa ko ngayon ay ang paggawa ng form, pop-up form, embedded form. Ito po yung magsisilbi nating panghuli ng mga prospects ito. Kasi once na na-embed natin to sa ating blog or ating website, ito yung una nilang makikita or kung saan man natin gustong ilagay sa loob ng ating website. So ginawa ko kasi dito ang original kasi is email lang, so dinagdagan ko siya. So pili lang kayo dyan, marami naman choices. Lagyan ko rin siya ng name para makilala din natin kung sino yung ating mga target market. So nandiyan po yung diniscuss natin before nitong training na to. So yun yung isa sa mahalaga nating malaman na alam natin kung sino yung ating target market. So yung email and yung name, inedit ko siya, ginawa ko siyang full name para talagang alam na natin kung sino yung ating ipa-follow up. So yan, save lang, next lang ng next. You can play with this. So ang ginawa ko dito para malaman ko kung saan pumupunta yung mga prospect ko ay ganun. So para naman doon sa redirection, kumuha ko ng ang URL sa mahalaga sa mga ginawa kong post na gusto ko dito sila ma-redirect. Once na sila sign up sa ating subscription form. So ito yung gusto kong i-featured sa kanila. Gusto ko silang dalhin dito sa aking ginawang post. Kumbaga ito yung isa sa mga post ko na pwedeng magbigay sa kanila ng burning desire para mag-join. So isa rin yung mabisang paraan eh. So gusto nila kasi may makita na value sa yung mga ginagawa kung talagang seryoso ka sa yung pag business. Ilan may pakita din natin yan.
So, ang advice ko sa inyo, pwede kayong gumawa ng mga transaction na yan. Na ganon. Yan, pinaste ko dito yung URL na yan, yung link na yan sa ginawa nating form na yan. Opt-in form, subscription form, embedded form. Marami kasing klase ng form. At ito yung magiging tsura niya. So, pwede natin siyang i-edit. So, as you can see, hindi naman siya perfect as in perfect. Ang mahalaga, may magawa natin yung itong form na ganito. Kasi ito yung gagamitin natin. Tulad nga nung nasabi ko. Sa panghuli ng ano. Yun naman talaga ang mahalaga dyan. So, ito yan. Ito yung URL, embedded link. Yung link or HTML na i-integrate natin sa loob ng ating website. So, mahalaga po talaga na meron kang blog or website para magawa natin to. So, later naman, ituturo ko naman talaga yung detalye niyan sa ating still photo version para masundan din. Ito. Okay, let's say na embed na natin yung form and nag-post ako sa group ng isa sa mga post. Napakarami po natin pwedeng i-share eh. So, ito yung mangyayari dyan. Once na sila nag-visit doon sa post na yon, ito, magpapop up unang-una. Yan ang unang bubungad sa kanila. So, mag-curious sila. Gusto nilang malaman. I-enter nila dito yung kanilang email and name. So, makukuha na natin yan. Sa ganun para nakapag-build na tayo ng prospect list or ng email listing. Mapupunta na yon sa ating mail match. And malalaman na natin kung sino talaga yung ating ipapollow up. So, ito yung mga tao na positibo or mga organic na prospects. And ito nga, after nila mag-sign in o sign up doon sa subscription, ay dito sila mariredirect sa featured posts. So, nilagyan ko rin dito sa side na widget, side widget sa bandang kanan ng blog. Pwede natin ilagay dyan. If ever na hindi sila mag-sign up or kinancel nila, at least makikita pa rin nila dito. Nandyan pa rin. So, meaning, hindi lang isa yung na-share natin, napakarami dyan. And, inilagay ko na lang dito yung buong detalye kung paano mag-join, yung instruction, pati nga yung pagpapadala, lahat na. Ano yung step by step. So, sa ganon, hindi sila mag-guide natin sila sa loob ng ating bahala na yung ating website magpaliwanag sa kanila. At least ikaw rin naman yung gumawa nun. So, isipin nila at talagang ito pa yung another sample ng embedded form na ginawa ko. So, ito yung isa sa ating sa isang nating website, e-commerce website. Dito ko naman nilagay. Yung po kasing isa kanina, yun yung bago. Nandito naman yung e-commerce website na bago rin siya, itong ka-update ko din lang. So, ito yung makikita niya yan. Depende po sa atin kung ano yung style na gusto mong gawin. At ito na nga yung yung mga subscribers ko. So, ilan na siya? Sa ilang araw ko lang ginawa ito. It's 54 or plus or something more. So, napakahalaga po niyan. So, nandyan yun, 54 subscription. And marami na nagme-message. And then, follow up na lang po ang gagawin natin dyan. So, ganun lang naman po. Simple lang. So, hanggang dito na lang. Sana marami po tayong natutunan. God bless us all. Thank you.